Nagsimula ang episode 1 ng One Piece kung saan ay makikita natin si Gold Roger na pinaka-kinatatakutan na hari ng mga pirata na malapit ng bitayin ng Navy. Bago bitayin ay tinanong siya ng isang tao doon kung nasaan ang kanyang mga kayamanan, kaya't sinabi ni Roger na gusto mo ba ng mga kayamanan ko, sige sayo na, inipon ko ang lahat ng mga ito sa isang lugar kaya't kailangan mong hanapin ito ngayon. Kaya't nagkagulo ang lahat at gusto nilang hanapin ang kayamanan ni Roger, at dito na nagsimula ang bagong panahon ng mga pirata, at dahil dito ay maraming tao na ang mga naging pirata upang hanapin ang kayamanan, at ang isa sa mga ito ay ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Monkey D. Luffy na gustong maging isang hari ng pirata, at ito talaga ang kanyang pangarap noong bata pa siya. At ngayon ay nagsisimula na si Luffy ng kanyang pakikipagsapalaran na maglayag sa dagat gamit ang isang maliit na bangka at kasama niya ang isang ibon. Nagplano si Luffy na hanapin ang kanyang magiging mga crew at gusto niyang magkaroon ng 10 mga tauhan at isang ibon, ngunit biglang nagkatagas ang kanyang maliit na bangka at upang makaligtas ay pumasok siya sa isang barilas na kahoy, at pagkatapos ay nagpalutang-lutang siya sa dagat. Samantala ay makikita ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang naglalakihang mga barko kung saan ay nagpapasabugan ang mga ito. Ang isa sa mga kapitan ng barko ay si Captain Alvida at siya ang kapitan ng Alvida Pirates. At dito ay makikita natin ang mga pagpatay ng rebelding barkong ito at ang nanalo ay ang piratang pinamumunuan ni Captain Alvida. At pagkatapos ay iniangat sa malaking barko ang isang barilas na kahoy na pinaglalagyan ni Luffy at dinala nila ito sa ibabang bahagi ng barko. At hinahanap pala ni Alvida ang isang lalaki na ang pangalan ay Zoro. Tinanong niya ang isang matandang lalaki kung nasaan si Zoro ngunit hindi naman alam nito, at inakala ni Alvida na nagsisinungaling lang ang matanda, kaya't hinampas niya ito ng kanyang iron clamp weapon at agad na namatay ang matanda. Pagkatapos ay ipinag-utos niya sa isa niyang crew na si Kobe na linisin nito ang dugo ng matanda. Kinagabihan habang nililinis ni Kobe ang Iron Club ni Alvida ay bigla siyang nakarinig ng isang ingay mula sa barilas na nasa kanyang harapan, pagkatapos ay biglang lumabas si Luffy kaya't laking takot ni Kobe sa kanya at nagmakaawa siya dito na wag siyang patayin, ngunit sinabi ni Luffy kailangan ko lang ng pagkain at pagkatapos ay tinanong niya si Kobe kung meron ba dito. Sinabi ni Kobe na barko ito ni Captain Alvida at hindi ka basta makakakuha ng pagkain dito, ngunit hindi naman natatakot si Luffy at naghanap pa din siya ng pagkain doon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback kung saan ay ipinakita ang isang batang lalaki na nakikinig sa isang usapan na mayroong isang pirata na kulay pula ang buhok ang muling magbabalik. Nakita ng batang lalaki ito na naglilinis si Shanks kasama ang kanyang mga crew, at ang batang lalaki pala na ito ay si Luffy. Ayaw niyang tinatawag siyang bata dahil alam niya na kaya niyang maging isang pirata at balang araw ay magiging isa siyang hari ng mga pirata. Sinabi ni Shanks na matatapang na tao lang ang maaaring maging pirata, kaya't pumanik si Luffy sa barko at hiniwa niya ng kutsilyo ang kanyang pisngi sa harap ng lahat upang mapatunayan na matapang siya. At sa kasalukuyan ay nag-usap sila ni Kobe at sinabi ni Kobe kung gaano siya pinahihirapan ni Alvida sa barko nito, ngunit sinabi ni Luffy na plano niya ang hanapin ang mga kayamanan ni Roger sa Grand Line. Pinayuhan siya ni Kobe na wag na siyang pumunta dahil napakadelikado doon at mayroon ding matataas na mga alon, ngunit dahil matapang si Luffy ay pinagtawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang kakaibang tunog na tila isang halimaw, ngunit sinabi ni Kobe na ingay lang iyon ng paghihilik ni Alvida habang natutulog. At nang aalis na sila gamit ang isang maliit na bangka ay nahuli sila ni Alvida dahil sa nagawang ingay ni Luffy. Sinabi ni Luffy kay Captain Alvida at sa mga tauhan nito kung sino siya at sinabi din niya na magiging isang hari ako ng mga pirata, ngunit pinagtawanan lang siya ng lahat. Sinabi ni Alvida na sino ang pinakamalakas sa buong karagatan kaya't sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan at sinabing si Captain Alvida. Ngunit sinabi ni Luffy na sabi ni Kobe ay isa ka daw masamang dugong kaya't talagang nagalit si Alvida sa kanya. Pagkatapos ay binaril ng isang crew si Luffy ngunit tumalbog lang ang bala at hindi siya tinablan. Hinampas siya ni Alvida ng Iron Club nito kaya't naglaban silang dalawa. Gaya ng inaasahan ay ginamit ni Luffy ang kanyang signature move, ang kanyang Gomu pistol, kaya't tumilapon si Alvida sa dagat, at pagkatapos ay isinama na niya si Kobe. Samantala ay makikita natin si Zoro na nagsindi ng isang kandila, pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na ang pangalan ay Mr. Seven. Sinabi nito kay Zoro na sumali siya sa kanya at maging isang member ng crew ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro at dahil dito ay tinangkas siyang patayin nito kaya't naganap ang isang matinding paglalaban nilang dalawa, at dahil sa galing sa paghawak ng espada ay nahati ni Zoro ang katawan ni Mr. Seven.
Samantala matapos matalo ni Luffy ang pirata ni Elvida ay sumakay na sila ni Kobe sa isang maliit na bangka, tinanong siya ni Kobe kung bakit siya nabibinat kaya't ikinwento sa kanya ni Luffy na noong bata pa siya ay tinahi ni Shanks ang hiniwa niyang sugat sa kanyang pisngi, pagkatapos ay nakakita siya ng isang kakaibang purple fruit sa kahon ni Shanks at kinain niya ito. Samantala sa Makinos Bar ay may isang lalaking nanggugulo dahil naubusan na sila Shanks ng alak kaya't nagalit ang lalaki at binasag niya sa lamesa ang alak na binigay sa kanya ni Shanks, ngunit nanahimik na lang si Shanks at nilinis na lang ang sahig, pinagtawanan siya ng mga sigang lalaki at pagkaalis ng mga ito ay nakita ni Luffy ang lahat, kaya't nagalit siya kay Shanks at sinabing minaliit ka nila bakit hindi ka gumanti at pinagsabihan niyang isang duwag si Shanks, ngunit sinabi ni Shanks na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan, at nang pigilan niya si Luffy na gantihan ang mga lalaki ay biglang nabinat ang kamay nito na parang isang goma, kaya't nalaman niya na nagkaroon ng kakaibang power si Luffy matapos nitong kainin ang Gomu Gomu fruit kaya't naging goma ang katawan nito. At sa kasalukuyan ay ipinakita ni Luffy kay Kobe ang kanyang power, pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe kung ano talaga ang gusto niyang maging, sinabi ni Kobe na gusto niyang maging isang Navy kahit noong bata pa siya at sinabi niya na wala siyang kakayahan na tuparin ito, kaya't sinabi ni Luffy na tutulungan kita na maabot mo ang iyong pangarap na maging isang Navy, pagkatapos ay nagplano sila na pumunta ng Grand Line at sinabi niya kay Kobe na kailangan nating makapunta sa pinakamalapit na Navy headquarters, at ang goal ni Luffy ay makuha ang mapa ng Grand Line at isali si Kobe sa Navy. Samantala ay may isang babae naman ang mukhang pagod na nasa gitna ng karagatan at ang pangalan nito ay Nami, pagkatapos ay iniligtas siya ng dalawang lalaki at kaya pala ay kukunin lang pala ng mga ito ang baul ng kayamanan ni Nami, ngunit hindi nila inaasahang wala naman palang laman ang baul, niloko lang pala sila ni Nami at ninakaw ang kanilang bangka at pagkatapos ay nakakita si Nami ng isang mapa doon. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Shelltown, nakakita sila ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata kaya't nagtanong si Luffy kung nasaan ang kanyang poster, pagkatapos ay kumain sila sa isang malapit na restaurant at naruroon din pala sila Zoro at Nami, nilapitan ni Nami ang isang lalaking sundalo na parang may gusto siyang kunin dito. Pagkatapos ay binigyan si Zoro ng isang batang babae ng rice ball, ngunit nabunggo niya ang isang lalaki kaya't nahulog ito at tinapakan ito ng nagalit na lalaki, pinagalitan niya ang batang babae ngunit kinain ni Zoro ang rice ball na tinapakan nito, pinilit siya ni Zoro na humingi siya ng tawad sa batang babae ngunit minaliit siya ng mayabang na lalaki, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan kasama ang mga tauhan ng lalaki. Samantala ay sinamantala naman ni Ami ang pagkakataon at hinila niya ang isang sundalo ng Navy upang kuhanin ang damit nito, at pagkatapos ay natalo na ni Zoro ang lahat ng mga sundalo, sinabi ng lalaki na wag mo akong patayin at ibibigay ng ama ko ang kahit anong kailangan mo, dinala siya ng lalaki sa ama nito na mayroong isang bakal na palakol sa kanyang kamay at ang pangalan nito ay Captain Morgan, sinabi nito kay Zoro na maaari siyang maging isang sundalo ng kanyang Navy o itali siya sa isang poste sa loob ng 7 araw bilang kanyang parusa, ngunit pinili ni Zoro ang maitali sa isang poste kesa maging isang sundalo niya. At sa maliit na bangka ay hindi alam nila Luffy kung paano nila mapapasok ang Navy headquarters hanggang sa magkaroon ng isang ideya si Luffy, samantala ay itinali si Zoro ng anak na lalaki ni Morgan at lumabas si Luffy mula sa ibaba at inaya niya si Zoro na sumali bilang isang tauhan ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro sa kanya at kahit umayaw ito ay pinakawalan pa din siya ni Luffy. At makikitang pinasok din pala ni Nami ang headquarters, sinubukang makalapit ni Luffy kay Zoro at tinanong niya ito kung bakit siya nahuli, ngunit sinabi ni Zoro na nagpahuli lang siya, sinabi ni Luffy na may dahilan ka kung bakit ka nagpahuli at iyon ay dahil isa kang mabuting tao, samantala ay nahuli naman si Nami ng sundalong ninakawan niya ng damit kanina, nagawa siyang talunin ni Nami at narinig ito ni Luffy kaya't sinabi niya na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line kaya't nagtulong ang dalawa upang hanapin ang mapa. Ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan at nagawa nilang makatakas dahil sinabi ni Nami na bago lang siyang recruit doon at isang bilanggo lang si Luffy, pagkatapos ay pumasok na sila sa isang kwarto kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line, at matagumpay nilang nakuha ang isang kahon na pinaglalagyan ng mapa nito, ngunit nalaman ito ni Captain Morgan kaya't nagkaroon sila ng napakatinding labanan doon at ginamit ng kapitan ang kanyang kamay na palakol, nagtulong-tulong sila Luffy, Zoro at Nami upang talunin si Captain Morgan kaya't nagtagumpay silang talunin ito, ilang sandali ay nagpunta na sila sa isang barko upang simulan ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumama si Kobe dahil gusto niya maging isang sundalo ng Navy,
at sa gitna ng karagatan ay makikita ang isang napakalaking barko ng Navy, at nakatanggap ang Vice Admiral Garp nito ng isang impormasyon tungkol sa isang grupo ng pirata na nagnakaw ng mapa ng Grand Line sa Town Shells. Nagsimula ang episode 2 kung saan ay ipinakita ang isang flashback na nagpa-practice si Luffy ng kanyang gum-gum pistol sa bar. Pinaalalahanan siya ni Makino na mag-iingat siya sa kanyang power at sinabi nito na ang bawat devil fruit ay may natatanging kakayahan ngunit maaaring maalis ito ng tubig dagat. Pagkatapos ay dumating si Shanks at sinabi nito na hahanapin namin ang One Piece. Sinabi ni Luffy na sasali siya sa crew ngunit tumanggi si Shanks dahil hindi na sila muling babalik kaya't nalungkot si Luffy. Sa kasalukuyan ay nabuksan na ni Nami ang locker at sinabi niya kila Luffy ang tungkol sa Grand Line, at nang makarinig sila ng isang pagsabog ay nakita nila na dumating na pala ang Marine at pinatulog sila nito ng isang pulang usok, at bago mawala ng malay ay agad na nilunok ni Luffy ang mapa, at nang magising ay nalaman nila na nasa loob na sila ng isang malaking kahon at kinuha din ang kanilang mga sandata. Nag-aalala sila sa mapa ngunit sinabi ni Luffy na nasa isang ligtas na lugar lang ito, pagkatapos ay biglang bumukas ang kahon at dumating si Buggy na isang pirata, ikinulong niya at ginawang puppet ang lahat ng mga tao sa isla at pinilit niyang tumawa ang mga ito sa kanyang mga walang kwentang joke. Tinanong niya si Luffy tungkol sa mapa dahil gusto din niya maging isang hari ng mga pirata at kuhanin ang Grand Line map ngunit biglang inihagis pataas ni Nami ang balanggot ni Luffy, at kinuha ni Luffy ito sa pamamagitan ng pagbinat ng napakahaba ng kanyang isang kamay. Tumakas si Nami at laking gulat niya nang makita ang pagkawasak ng isla, pagkatapos ay agad siyang kinuha pabalik ng mga tauhan ni Buggy. At dahil ayaw nilang ibigay ang mapa ay sinabi ni Buggy sa kanyang mga tauhan na ilagay sila Nami sa Green Room, at sa Shells Town ay dumating na ang Vice Admiral na si Garp na nakahuli sa hari ng mga pirata na si Gold Roger. Nagyayabang si Morgan sa kanyang kapangyarihan ngunit alam naman ni Garp kung ano ang nangyari at hinanap din niya si Kobe na kanyang pinaghihinalaan. Samantala ay itinali nila si Zoro sa isang board at iniligay nila sa hawla si Nami, ngunit nakita ni Nami ang isang stick na maaari niyang ipangbukas sa lock at naririnig din niya ang pagsigaw ni Luffy dahil tinotorture ito ni Buggy sa pamamagitan ng paghatak ng katawan nito. At kahit na nasasaktan na ay nakuha pa ding ngumiti ni Luffy, nakita ni Buggy ang kanyang balanggot at alam niya na kay Shanks ito. Magkaibigan pala si Shanks at Buggy at sinabi niyang naiinggit ito sa kanya na hindi naman totoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang matanda na hatakin pa ng husto si Luffy hanggang sa magkapira-pira na ito, ngunit tumanggi ang matanda kaya't ginamit ni Buggy ang isang bata upang hatakin ang katawan at patayin. Sobrang nagalit si Luffy kaya't nang makawala ay ginamitan niya ng kanyang gum-gum pistol si Buggy at tumilapon ang ulo nito sa audience, ngunit muling bumalik ang ulong natanggal ni Buggy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Buggy na kumain din siya ng devil fruit na chop-chop fruit at isang sandata ang kanyang katawan. Pinatulog niya si Luffy sa pamamagitan ng pagpapausok niya ng pulang usok. Samantala habang pinipilit buksan ni Nami ang lock ay biglang dumating si Kabaji, at gusto nitong gumanti kay Zoro dahil si Zoro pala ang pumatay sa kanyang kapatid na lalaki kaya't pinaglaruan niya ito at hinagisan ng kutsilyo. Samantala ay pinatawag ni Garp si Kobe at pinilit niya itong magsalita tungkol sa mga kaibigan nito. Wala na siyang choice kaya't sinabi niya na hindi niya sinusuportahan ang mga pirata dahil pangarap talaga niya ang maging isang Navy. Pagkatapos ay isang flashback ang ipinakita kung saan ay muling bumalik ang lalaking nanggugulo sa bar. Nagalit sa kanya si Luffy at pinalayas niya ito ngunit binitbit siya sa leeg ng lalaki. Pagkatapos ay biglang dumating si Shanks at binugbog nila ang mga ito dahil ayaw niyang sinasaktan ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos matalo ang mga sigang lalaki ay hindi na nila makita si Luffy. At sa kasalukuyan ay nagising si Luffy na nasa loob siya ng isang tangke na may tumutulong tubig dagat. Takot sa tubig dagat si Luffy dahil nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ginamit ni Buggy ang kahinaan niyang ito upang makuha ang mapa. Sinabi ni Buggy na walang darating na kaibigan na magliligtas sa kanya kaya't ibigay na niya ang mapa, at kung ibibigay ni Luffy ay gagawin niya itong bilang kanyang tagasilbi, ngunit tumanggi sa kanya si Luffy kaya't nilakasan na ni Buggy ang tubig ng tangke kaya't umabot na ang tubig sa leeg ni Luffy. At sa flashback ay kinuha pala ng sigang lalaki si Luffy at dinala niya ito sa gitna ng dagat, at sinabi nito na wala nang tutulong sayo, ngunit biglang itinaob ng isang halimaw ang kanilang bangka kaya't agad na lumubog si Luffy ngunit iniligtas siya ni Shanks. Pagkakain ng halimaw sa lalaking siga ay humarap sa kanila ang halimaw ngunit hindi natakot si Shanks at pinaalis niya ito. Pagkaalis ng halimaw ay inakap siya ni Luffy at nakita niya na naputol ang isang kamay ni Shanks nang dahil sa kanya.
Samantala ay nasa board pa din si Zoro at pinatamaan siya ng kutsilyo ni Kabaji, at sa kabutihan palad ay nabuksan na ni Nami ang lock kaya't sinipa niya si Kabaji at sinakal ito ni Zoro, at habang nalulunod na si Luffy ay inihagis ni Nami ang kanyang stick sa salamin ng tangke kaya't nabasag ito, pagkatapos ay chinap-chap ni Zoro ang katawan ni Buggy ngunit muli na namang nabuo ang katawan ng clown, ginamit ni Buggy ang mga piraso ng kanyang katawan bilang sandatang panlaban sa dalawa. Pagkatapos ay ginamitan siya ng gum-gum pistol ni Luffy kaya't nabutas ang katawan nito ngunit muli na namang bumalik ito, nakita ni Luffy ang mga kahon sa paligid kaya't sinabi niya kila Nami na ilagay ang mga piraso ng katawan ni Buggy sa kahon, kaya't ulo, paa at kamay na lang ang natira kay Buggy. Pagkatapos ay muli siyang ginamitan ni Luffy ng kanyang gum-gum pistol kaya't tumilapon ito ng napakalayo, bago umalis ay hindi niya kinalimutang palayain ang mga taong ikinadena ni Buggy doon, at inakala ng mga ito na gagawin din silang bilanggo ni Luffy ngunit sinabi ni Luffy na kakaiba siya sa mga pirata at wala siyang hininging anumang kapalit. Samantala ay inannounce ni Garp na wawasakin na niya ang pangarap ng mga pirata na gustong pumunta sa Grand Line at tutulungan siya ni Kobe sa kanyang paglalayag. Iginapos din niya si Morgan dahil hindi nagawa nito ang kanyang duty. Binigyan ng mga taga-isla ng ilang tinapay sila Luffy bilang pasasalamat sa kanila, ngunit kumuha lang ng isang piraso si Luffy dahil alam niya na mas higit na kailangan ng mga ito ang pagkain. At sa nakaraan ay ibinigay ni Shanks ang kanyang balanggot kay Luffy at sinabi niya na ito ang aking buong mundo, at ibalik mo na lang sa aking ito pag naging isa ka ng hari ng mga pirata, at naiyak siya nang magpaalam na sa kanya si Shanks. Nabutas ang pinakamamahal niyang balanggot sa paglalaban nila ni Buggy kaya tinahi ito ni Nami dahil alam niya na isang kayamanan ito ni Luffy, pagkatapos ay may tinawagan si Nami sa isang kwarto at sinabi niya na ako ito at pwede mo nang sabihin sa kanya na nasa akin na ang mapa. Nagsimula ang episode 3 sa isang nakaraan sa Syrup Village kung saan ay pinatunog ni Usopp ang isang kampana, upang ipaalam na paparating na ang mga pirata ngunit wala namang naniniwala sa kanya. Samantala ay nag-leak naman ang bangka nila Luffy, ibig sabihin na kailangan nilang makakuha kaagad ng isang bagong bangka, nag-aalala si Nami sa kanyang telepono na nabasa, at upang makakuha sila ng bangka ay nagpasya sila na pumunta ng Syrup Village na kilala sa paggawa ng mga bangka. Samantala sa barko nila Garp ay nagkamali naman ng pagkakatali ang anak ni Morgan kaya't inayos ito ni Kobe, ngunit pinagalitan siya ng anak ni Morgan dahil mas magaling at matalino siya dito, pagkatapos ay pinuri ni Garp si Kobe dahil sa kanyang galing sa pagtatali. Nakarating na sila Luffy sa Syrup Village kung saan ay idinidikit ang mga poster ng mga kriminal sa mga pader at isa dito ay si Buggy, samantala ay nakabalik na si Buggy at nakuha na niya ang mga bahagi ng kanyang katawan, pagkatapos ay dumating ang isang tauhan ni Arlong na gustong makipagkita sa kanya at nang tumanggi si Buggy ay bigla siyang sinuntok nito. At sa village ay naghahanap na sila Luffy ng kanilang bibiling barko ngunit sinabi ni Nami na magnakaw na lang sila dahil wala naman silang pera. Ayaw ni Luffy dahil mas gusto niya na makakuha ng isang maayos na barko sa tamang paraan, at sa wakas ay nakakita na si Luffy ng isang magandang barko na gusto niya. Nagkita sila ni Usopp dito at siya pala ang tagalinis ng barko at kilala din niya si Kaya na may-ari ng buong shipyard. Dinala niya sila Luffy sa isang napakarangyang lugar kaya't namangha silang lahat, ngunit hinagisan ni Butchie ng kutsilyo si Usopp dahil bawal siyang pumunta doon. Pagkatapos ay dumating si Kaya kasama ang kanyang mayordomo na si Klahadore at pinandidirihan nito si Usopp, at dahil birthday ni Kaya kaya't in-invite niya ang mga ito para sa isang hapunan, ngunit sinabi ni Klahadore na kailangan nilang maligo at magpalit ng damit bago umaten. Pagkatapos ay pumasok si Usopp sa kwarto ni Kaya upang ibigay ang kanyang regalong isang malaking perlas at ikinwento din niya kung paano niya kinuha ito. Gustong-gusto ni Kaya na makinig sa kanyang mga kwento ngunit nag-aalala naman si Usopp sa lumalala niyang kondisyon. At makikitang nagsusukat ng mga damit sila Luffy sa isang kwarto kung saan ay napagtanto ni Zoro na parang nakita na pala niya dati si Klahadore, samantala ay binigyan ni Klahadore ng isang blue tea si Kaya. Inakala ni Kaya na isa itong gamot dahil bumubuti ang kanyang pakiramdam sa tuwing iniinom niya ito. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Klahadore dahil ito na ang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, at sa kusina ay naghahanda sila Butchie at Sham ng kakaibang soup at nang titikman na ito ni Butchie ay pinagbawalan siya ni Sham na parang may ginawa silang kakaiba sa soup. Samantala ay naglalaro si Garp at Kobe sa kwarto, ngunit natalo si Kobe dahil patuloy niyang iniisip ang manalo ngunit nang mag-set ng oras si Garp ay palagi nang nananalo si Kobe. Samantala ay nag-umpisa na ang birthday party kung saan ay naging interesado si Nami kay Mary na may kinalaman sa mga ari-arian ni Kaya.
Pagkatapos ay dumating na si Kaya at gusto ni Mary na pag-usapan nila ni Kaya ang paglipat ng pagmamay-ari ng shipyard, ngunit hindi sila pinayagan ni Klahadore at sinabing mag-enjoy na lang muna sila sa selebrasyon. Pagkatapos ay ibinigay na ni Butchie ang inihanda nilang soup para kay Kaya. Nakipagpustahan si Luffy kay Nami na kukumbinsihin niya si Kaya na ibigay na lang ng libre ang barko, at kung hindi papayag si Kaya ay gagawin nila ang plano ni Nami na magnakaw na lang ng barko. At sa birthday ay masayang nag-dinner ang lahat at in-announce ni Luffy na isa siyang pirata at interesado siyang bilhin ang barko ni Kaya dahil pangarap niya ang maging isang hari ng mga pirata, ngunit habang kinukumbinse niya si Kaya ay bigla silang pinalayas at sinisi ni Klahadore dahil biglang sumama ang pakiramdam nito, ngunit sinabi ni Kaya na gabi na kaya dito na kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Samantala ay dumating sa kwarto ni Garp si Helmeppo at sinabi nito na nakita nila ang isang inabandonang bangka, kaya't pinapunte niya si Kobe sa Syrup Village upang hanapin ang mga pirata, at dahil dito ay nainggit si Helmeppo kay Kobe. Nakipagkita si Mary kay Klahadore at sinabi nito na kailangan niya makausap kaagad si Kaya dahil nakakapagduda ang paglilipat ng business ng paggawa ng barko nito sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang makausap si Kaya kanina, ngunit hindi siya pinayagan ni Klahadore at napakabilis na pinatay siya nito sa pamamagitan ng pagsaksak ng 5 kutsilyo na lumabas mula sa mga kamay nito. Samantala ay iginapos at kinidnap ni Arlong si Buggy at gusto din niyang patayin si Buggy dahil sa panggugulo nito sa kanyang lugar at hindi pagbibigay ng kanyang parte. At bago siya patayin ni Arlong ay sinabi niya dito na ninakaw ni Luffy ang mapa at maaari niyang tulungan ito upang mahanap si Luffy dahil mayroon siyang mga mata at tenga kahit saan. Kinagabihan ay lumabas sila Luffy sa kwarto dahil gusto niyang kumain at gusto naman uminom ni Zoro, at sa tulong ng ilong ni Luffy ay nagpunta na sila sa kusina, samantala ay nagnanakaw si Nami ng mga magagandang mga bagay sa bahay at nang makarinig siya ng ingay ay agad siyang nagpunta sa kwarto ni Kaya, mahinahon at mapagkumbaba si Kaya at alam niya na nagnakaw si Nami sa kanyang bahay. Ngunit tinawag pa din niyang kaibigan si Nami at nag-usap sila na parang talagang mag-besties. Nakita din nila Luffy sa kusina si Usopp at kinuwento nito kung paano sila naging mag-best friend ni Kaya, at pagkatapos ay sinabi ni Luffy na kasama ni Shanks ang ama ni Usopp. Sinabi ni Zoro na gusto niyang uminom ng alak kaya't sinamahan siya ni Usopp sa basement, ngunit nagpaiwan na lang si Luffy at tinunggan niya sa kaserola ang ginawang soup nila Butchie para kay Kaya. Pagkarating sa basement nila Zoro ay nakita nila ang pinatay na si Mary at nandoon din si Klahadore at kasama nito si Butchie at Sham, at hindi pala talaga Klahadore ang pangalan nito kundi siya si Kuro na kapitan ng Black Cat Pirates. Ipinakita ni Zoro ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada ngunit hindi siya umubra kay Klahadore dahil napakabilis kumilos nito. Pagkatapos ay bigla siyang pinukpok sa ulo ng bote ni Sham at agad namang tumakas si Usopp sa bintana. Hindi na siya inintindi ni Klahadore dahil wala naman naniniwala sa kanya, at sa kwarto ay nagpaalam na si Nami kay Kaya, samantala ay itinapon naman nila Butchie at Sham sila Mary at Zoro sa balon. Gaya ng dati ay inalerto ni Usopp ang lahat ng mga taga-nayon na inatake sila ng mga pirata, ngunit iniisip ng mga tao na nagsisinungaling na naman siya dahil palagi na niyang ginagawa ito kahit noong bata pa siya, at kahit nagsasabi na siya ng totoo ngayon ay wala nang naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya nang isumbong siya ng isang matanda sa kanyang may sakit na ina. Sinabi ng kanyang ina na huwag mong sinasabi sa mga tao na paparating na ang mga pirata. Sinabi ni Usopp na paparating na talaga sila at kasama nila si Papa, at pag dumating na siya ay magiging maayos na ang pakiramdam mo, at pagkatapos ay namatay na ang kanyang ina, at sa kasalukuyan ay sinabi niya na narito na ang mga pirata ngunit wala namang naniniwala sa akin, ngunit biglang dumating si Kobe at sinabi nito na naniniwala ako sa'yo. Simula ang episode 4 kung saan ay nagising na si Zoro at nalaman niya na nasa ilalim siya ng isang balon. Ginamit niya ang alaala ni Queen na laging tumatalo sa kanya noon sa kanilang training. Ipinakitang sumuko na si Zoro dahil hindi niya matalo si Queen, ngunit sinabi nito na magiging magaling din siya pagdating ng araw, at nangako sila sa isa't isa na maging isang pinakamagaling na humawak ng espada sa buong mundo, ngunit namatay sa aksidente si Queen. At ginamit niya ang pangakong ito upang magawa niyang makaahon sa napakalalim na balon. Samantala ay hinahanap na ni Kobe ang mga pirata na nasa isla na sila Luffy at Kuro. Hindi alam ni Usopp kung ano talaga ang pakay nila Kobe na hulihin sila Luffy, kaya't sinamahan niya sa mansyon ang mga marine. Bagsak pa din si Luffy dahil sa inubos niyang soup na may lason. Nakita siya ni Nami at tinangka niyang buhatin ito, ngunit nang marinig niya na may paparating ay kaagad siyang nagtago sa kabinet ng mga kawali. Pagkatapos ay dumating sila Butchie at Sham na nagtatalo tungkol sa inilagay nilang lason sa soup ni Kaya. Tinanong sila ni Klahadore kung bakit nakabagsak sa lamesa si Luffy. Sinabi ni Butchie na inubos ni Luffy ang isang kaserolang soup na may lason. Lingid sa kanila ay narinig ni Nami ang lahat ng kanilang mga pinag-uusapan.
Pagkatapos ay biglang dumating na ang mga Marine, hinanap ni Kobe ang mga kutsilyong ipinampatay na nasa kamay ni Kuro na isinumbong ni Usopp, ngunit sinabi ni Kuro na nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Usopp mula nang mamatay ang ina nito kaya't hindi na ito pinaniniwalaan ng mga tao. Sinabi din niya na nagsama ng pirata si Usopp kaya't ibinigay nila si Luffy na pinalabas nilang lasing at maraming kinain. Samantala ay pinupok ng kawali ni Nami si Sham kaya't narinig ni Kobe ito, pagkatapos ay agad nagpunta si Usopp sa kwarto ni Kaya upang balaan ito sa totoong pakay ni Kuro at ang pagpatay nito kay Mary, ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinampal siya ni Kaya at sinabing hindi ako nakikipagbiroan, ngunit nanindigan si Usopp at sinabing hindi ako aalis hanggat hindi ka siguradong ligtas. Samantala pagkaalis ng mga Marine ay inutusan ni Kuro si Buchi na ibaba na ang security ng buong mansyon upang makulong at patayin sila Kaya. Pagkatapos ay sinabi ni Nami ang lahat ng kanyang narinig kay Kaya na nilalason siya unti-unti ng mga pirata upang makamkam ang kanyang mga kayamanan, kaya't naniwala na si Kaya sa kanya at dumaan sila sa isang lihim na daanan sa likod ng pader. Ngunit nag-uubo si Kaya kaya't narinig siya ni Kuro at sinaksak nito ng ilang beses ang pader at sinundan sila nito. Samantala ay biglang sumuka si Luffy ng napakaraming blusok kaya't bumalik na ang kanyang malay. Sinabi niya kay Kobe na kailangan niyang bumalik dahil papatayin ni Kuro si Kaya ngunit tinutukan siya ng baril ni Helmeppo upang hindi makatakas. Pagkatapos ay biglang sinuntok ni Zoro si Helmeppo at umalis na sila ni Luffy. Pagkarating nila sa mansyon ay hinanap nila si Kuro, at nang mahuli ni Kuro sila Kaya at Nami ay tiniredor ni Usopp si Kuro kaya't inatake siya nito, samantala ay nakikipaglaban naman si Zoro kila Buchi at Sham. At nang papatayin na ni Kuro si Kaya ay biglang pinigilan siya ng humabang kamay ni Luffy, pinaglaruan niya si Luffy sa pamamagitan ng pagkilos nito ng mabilis at hiniwa niya ito sa dibdib, ngunit ginamitan siya ng gum-gum pistol sa pamamagitan ng ulo ni Luffy kaya tumilapon ng napakalakas si Kuro palabas ng bintana, at napabagsak na din ni Zoro si Buchi at Sham. Pagkatapos nilang matalo ang mga masasamang mga pirata ay sinabi ni Nami na kailangan nilang umalis kaagad dahil alam na ng mga Marine na naroroon sila, ngunit sinabi ni Luffy na paano tayo aalis, wala naman tayong barko, kaya't pumayag na si Kaya na ibigay na lang ng libre ang barkong gustong-gusto ni Luffy. Ipinangalan ni Luffy ito sa tapat na butler nila Kaya na si Mary bilang alaala dito. Pagkatapos ay inaya na ni Luffy si Usopp na sumakay na ng barko at sumali sa kanyang crew, ngunit hindi maiwanan ni Usopp ang kanyang kaibigan kaya't sinabi ni Kaya na kaya ko na ang sarili ko at hinalikan siya nito. Samantala ay sinabi ni Kobe kay Garp na nabigo siyang mahuli si Luffy ngunit sinabi ni Garp na nagawa mo naman ang tama ang dapat mong gawin, at palagi akong may backup plans at iyon ay ang mapalayas ang mga pirata. Naglayag na sila Luffy sa malawak na karagatan ngunit biglang may umatake sa kanila, at nang tingnan ni Luffy sa telescope ay laking gulat niya sa kanyang nakita at sinabi niyang Grandpa, at napasabi din ng Grandpa ang tatlo. Nagsimula ang episode 5 sa isang nakaraan noong isang bata pa lang si Luffy kung saan ay gumawa siya ng isang pirate ship, ngunit biglang dumating ang kanyang lolo at sinabing paano kang magiging isang marine kung nag-aaksaya ka lang ng oras dito, ayokong maging marine at isa akong pirata. Pagkatapos ay sinira na nito ang kanyang ginawang kahoy na barko, pagkatapos ay binuhat na siya ng kanyang lolo upang mag-training, at sa kasalukuyan ay inihanda na ni Luffy ang kanyang tropa ngunit hindi naman sila handa sa pakikipaglaban, at nang ilalagay na ni Usopp ang mga cannonballs ay naihulog niya ang mga ito, pagkatapos ay sinabi ng kanyang lolo na sumuko na sila ngunit pasigaw na tumanggi si Luffy kaya't galit na hinagisan sila ng kanyang lolo ng isang cannonball, pinalobo ng malaki ni Luffy ang kanyang katawan kaya tumalbog pabalik ang cannonball at tumama ito sa isang layag ng admiral ship, at nang dahil dito ay bumagal na ang barko ng kanyang lolo kaya't hindi na sila nahabol ng mga ito at pagkatapos ay nawala na sila sa isang napakakapal na hamog sa dagat. Nakabutihang palad ay malakas ang pangamoy ni Luffy pagdating sa mga pagkain, at naaamoy niya ang butter at toyo na parang may nagluluto sa di kalayuan kaya't nag-navigate sila sa kabila ng mga hamog, kung saan ay napunta sila sa Barati na isang magandang barko na ginawang isang restaurant. Dahil puno na ito ay sinabi ni Usopp sa waiter na gusto mo bang paalisan ang isang magiging hari ng mga pirata, dahil hindi pumayag ang matandang lalaki kaya't naglagay na lang si Nami at nagawa nilang makakuha ng isang lamesa. At habang kumakain sila ay makikilala naman natin ang makarismang fighter chef na si Sanji at kaagad niyang naagaw ang pansin ni Luffy, nagkaroon sila ng magandang pagsasamahan kaya't masaya silang nagdiwang lahat. Pagkatapos kumain ay nakipag-toast si Luffy dahil sa kanilang tagumpay laban sa mga Marine, ngunit hindi naman ganoon ang tingin ni Nami at sinabi nito na ang tunay na dahilan kung bakit hinahabol sila ng mga Marine ay ang lolo ni Luffy na isang Vice Admiral.
Samantala ay tinawagan ng Vice Admiral si Mihawk upang tugisin si Luffy at dalhin sa kanya ito ng buhay sa anumang paraan. Tinawagan niya ang lalaki sa gitna ng isang malaking paglalaban, dahil ito ay isang Lord of the Sea kaya't nakakagulat ang kanyang kakaibang galing. Hinati niya ang isang malaking barko gamit ang kanyang malaking espada at hinati din niya ang bala ng kapitan at pinatay. Pagkatapos ay ipinakitang narinig ni Kobe ang lahat ng sinabi ng Vice Admiral kay Mihawk. At sa barati ay pinirmahan na ni Luffy ang kanilang bill na ibinigay ni Sanji, na nangangakong babayaran niya ito ng buong buo at may interes pa kapag naging isa na siyang hari ng mga pirata, kaya't nagalit sa kanya ang head chef na si Zeph at sa halip ay pinaghugas siya nito ng mga pinggan hanggang sa tuluyang mabayaran niya ang utang. Habang nasa kusina ay tinikman ni Luffy ang pagkaing niluto ni Sanji at nasarapan siya dito, kaya't sinabi niya na hanga siya sa nilutong pagkain nito, at nalaman niya na ang pangarap ni Sanji ay mahanap ang All Blue na isang hindi kilalang lugar na may mga bihirang pampalasa, damong dagat at isda na hindi pa natitikman. Gusto niyang lutuin ang mga ito at maging kilala sa buong mundo ngunit sa ngayon ay tila imposible. Gayunpaman ay sinabi ni Luffy sa kanya na huwag siyang sumuko sa kanyang pangarap. Pagkatapos ay biglang dumating ang isang gutom na pirata, pumayag si Sanji na pakainin siya at iligtas ang kanyang buhay, kaya't nalaman ni Luffy na isang mabuting tao si Sanji at inalok niya ito na maging kanyang crew ngunit tumanggi si Sanji dahil may trabaho na siya. Nang marinig ng pirata na hinahanap ni Luffy ang One Piece ay binalaan niya ito na sa 50 barko at 5,000 mga tao ay siya lang ang nakaligtas sa paglalayag nila sa Grand Line. Samantala ay nagpasya si Nami na humiwalay at maghanap ng daan patungo sa Kinomi Islands mula sa isang hindi mapagkakatiwalaang lalaki sa bar. Inalok niya ito ng bayad na 6,000 berries at nagpasyang pupunta siyang mag-isa. Sinabi sa kanya ng lalaki na aalis na sila mamayang madaling araw sa Sleep 22. Pero bago siya umalis ay nagpahulaan sila ni Zoro na kung sino makakahula ng kanilang mga buhay ay siyang iinom ng alak, at nang magpakita si Mihawk ng gabing iyon upang hanapin sa kanila si Luffy ay hinamon siya ni Zoro sa isang tunggalian hanggang mamatay bukas ng madaling araw, kaya't laking gulat nila Nami at Usopp at agad nilang ipinaalam ito kay Luffy. Dahil si Mihawk ay isang warlord ng dagat ay nag-aalala si Nami na mapapatay nito si Zoro, dahil nangako si Zoro na maging greatest swordsman kay Queen noon kaya't gusto niyang tuparin ang pangarap na iyon. Napagtanto ni Luffy na hindi niya kayang hadlangan ang pangarap ni Zoro kaya't hinayaan niya itong makipaglaban. Sinabi ni Zoro kay Nami na bakit ka ba nakikialam kaya't sinabi ni Nami na kaibigan mo ako, ngunit sinabi ni Zoro na wala siyang kaibigan na kagaya mo lang din. Pagsapit ng madaling araw ay nagpunta na si Nami sa pantalan at matagal na nag-iisip kung tutuloy pa ba siya. Samantala ay nagpakita na si Zoro upang labanan si Mihawk, gamit ang napakaliit na espada ay hindi niya magawang tapatan ang kakaibang galing ni Mihawk. Patuloy silang naglaban ng kanilang galing sa paghawak ng espada, ngunit nasaksak siya ni Mihawk sa dibdib. Sinabi nito na bakit hindi ka pa umaatras kaya't sinabi ni Zoro na hindi ko kayang tuluyang mawala ang pangarap ko. Pinahalagahan ni Mihawk ang katapangan ni Zoro at nagpasya na ilabas ang kanyang pinakamahusay na espada para dito. Makikitang ginawang tila elesin na ni Zoro ang kanyang 3 espada ngunit nasira pa din ni Mihawk ang kanyang 2 espada. At nang matalo na siya ni Mihawk ay pinayagan niya itong laslasin siya sa kanyang dibdib at itumba siya kaya't laking gulat nila Luffy nang makita nilang bumagsak si Zoro. Pagkatapos ay sinabi ni Mihawk ano ang layunin mo Luffy kaya't sinabi ni Luffy na magiging isa akong hari ng mga pirata. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zoro na masyado pang maaga para mamatay ka, magpalakas ka at hanapin mo ako at hihintayin kita. At pagkatapos ay umalis na ito, habang nakabagsak sa sahig ay sinabi ni Zoro na hindi na siyang muling magpapatalo at magiging isa siyang greatest swordman in the world. Nagsimula ang episode 6 nang dalhin nila Luffy si Zoro sa kusina, wala pa ding itong malay at maraming dugo na ang nawala. Sinabi ni Nami na maghanap si Luffy ng kahit na sinong tao na maaaring makatulong kay Zoro. Agad na sinabi ni Luffy kila Zeph at Sanji ang malalang kalagayan ni Zoro kaya tumulong na sila sa grupo. Hindi sila mga doktor ngunit maaari nilang gamitin ang kanilang kasanayan sa pagluluto upang mapagaling ang sugat. Gumamit si Zeph ng balat ng isda upang matakpan ang mahabang sugat sa dibdib ni Zoro. Sinabi ni Zeph na ito ay isang old trick na makakatulong sa pagpapagaling ng mga sugat ng mas mabilis. Sinabi din niya na kausapin at kwentuhan si Zoro at bantayan palagi. Samantala ay nagpunta si Mihawk sa Vice Admiral at hindi masaya si Garp na pinakawalan niya si Luffy. Sinabi ni Mihawk na hindi siya nagtatrabaho kan-inuman,
At sinabi din niya na kawili-wili ang karakter ni Luffy at gusto din niyang makita na makarating ito sa Grand Line at makita kung ano pa ang mangyayari. Pagkaalis ni Mihawk ay galit na galit si Garp sa kanyang pagkabigo kaya't isinabog niya ang mga papeles sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay kinausap siya ni Kobe at iminungkahi nito na hayaan na lang niya na gawin ang pangarap ng kanyang apo, pero ano pa kaya ang mas malalang mangyayari. Habang walang malay si Zoro ay naniniwala si Luffy na magkakamalay ito ngunit hindi naman nakakasiguro sila Sanji at Usopp. Pagkatapos ay ikinwento ni Sanji kung paano sila nagkakilala ni Zeff at kung paano siya naging pirata, ipinakita ang isang nakaraan pagkalipas ng 9 na taon, si Zeff ay isang nakakatakot na pirata noon ngunit si Sanji naman ay isang batang lalaki lang na nagluluto sa kusina na mayroong pangarap na mahanap ang All Blue. Nang magpakita si Zeff ay bigla silang inilubog ng napakalakas na bagyo kaya nalunod ang lahat at silang dalawa lang ang nakaligtas, nagtigisa sila ng bag ng pagkain at sinabi ni Zeff na magbantay si Sanji ng dadaan na barko at pagkatapos ay pinaalis na siya nito, napunta sila sa isang malaking bato na hugis kabute, lumipas ang araw at gabi at unti-unting kinain ni Sanji ang kanyang mga pagkain sa bag, kinagabihan habang umuulan ay dumaan ang isang barko kaya't nagsisigaw si Sanji ngunit hindi naman siya narinig nito, at sa ika-30 araw ay isang tinapay na lang natitira niyang pagkain at makikitang naubos na din ito kinagabihan. At sa ika-70 days ay talagang nakaranas na siya ng sobrang gutom at panghihina kaya't kinuha niya ang kutsilyo at nagpasya na siyang kunin ang pagkain kay Zeff upang hindi siya mamatay, ngunit wala pala talagang lamang pagkain ang bag ni Zeff at kayamanan lang ang laman nito, ibinigay niya ang lahat ng pagkain kay Sanji at kinain na lang niya ang sarili niyang paa upang mabuhay, dahil mamamatay na siya doon kaya't mas minabuti niyang si Sanji ang mabuhay upang maipagpatuloy nito ang pangarap na mahanap ang All Blue, at hinahanap din pala niya ito sa kanyang buong buhay at pareho sila ng pangarap ng bata. Pagkatapos ng 85 araw ay nakita na sila at nailigtas, at sa kasalukuyan ay nagpunta si Arlong sa Barati at humingi ng pagkain, at pinagbantaan niya si Zeff na papatayin ang ibang mga customer kung hindi niya maibibigay si Luffy, kaya't nagmadali si Nami na sabihin ito kay Luffy at sinabi niya dito na kailangan nilang tumakas dahil hinahanap siya ni Arlong, ngunit tumanggi si Luffy at gusto niyang labanan ito upang maipagtanggol ang Barati. Ilang sandali ay nagpakita si Luffy at hinarap na niya si Arlong, pagkatapos ay ipinakita nito na dala niya ang ulo ni Buggy kung saan ay bumalik ang tenga nito na nanggaling sa balanggot ni Luffy, ibig sabihin na narinig nito ang lahat at alam nito na nakay Luffy ang mapa ng Grand Line. Ipinababalik ni Arlong ang mapang ninakaw ni Luffy ngunit sinabi ni Luffy na kailangan mo munang labanan ako para makuha mo ito, pagkatapos ay biglang binaril ni Zeff si Arlong, kaya't inatake siya ng tauhan nito, nang makitang nasaktan si Zeff ay nilabanan ni Sanji ang mga tauhan ni Arlong, pagkatapos ay ginamitan na ng gum-gum pistol ni Luffy si Arlong, ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay at hinatak siya nito at inihagis. Pagkatapos ay matindi na silang naglaban ni Arlong hanggang sa makarating na sila sa pantalan, ngunit ilang sandali ay talagang sinadyang dalhin ni Nami ang mapa ng Grand Line kay Arlong at lumalabas na palagi pala niya itong nakakausap, at sumali lang pala ito sa crew ni Luffy upang manakaw ang mapa para kay Arlong, ibig sabihin na kumikilos siya ng palihim sa mahabang panahon, pagkatapos ay pinigilan niya na patayin ni Arlong si Luffy at sinabing hayaan na ni Arlong na dagat na lang ang pumatay kay Luffy. Kaya't inihagis na ni Arlong si Luffy sa dagat at pagkatapos ay umalis na sila ni Nami. Ngunit biglang tumalon si Sanji sa tubig upang mailigtas si Luffy. Pagkatapos ay nag-away sila Zeff at Sanji kaya't sinabi ni Sanji na sasama na lang siya bilang isang crew kila Luffy. Nagsimula ng mapanghinaan ng loob si Luffy dahil halos lahat ay nawala na sa kanya, at pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang sarili at sinabing gumising ka na Zoro dahil kailangan kita, pagkatapos ay biglang nagsalita si Zoro kaya tuwang-tuwa si Luffy dahil buhay ito, nangako si Zoro na mananatili siya sa tabi ni Luffy anuman ang mangyari at naniniwala siya na isang tunay na kapitan ng dagat si Luffy, gustong-gusto din niyang mahanap ang One Piece kasama si Luffy. Pagkatapos ay sumang-ayon silang lahat na hanapin at sundan si Nami, kinabukasan ay naghanda na sila upang maglayag at biglang sinabi ni Sanji kay Luffy na baka kailangan yun ng tagaluto, kaya tuwang-tuwa si Luffy dahil sumama na sa kanila si Sanji. Habang papaalis ang barko nila Luffy ay naroon din si Zeff upang magpaalam kay Sanji na may luha sa kanyang mga mata. Tinawag ni Zeff si Sanji at sinabi niya na dito na panatilihing nitong tuyo ang kanyang mga paa. Umiiyak si Sanji at sinabing Zeff utang ko sayo ang aking buhay, at hindi kita malilimutan kahit kailan at maraming salamat sa pagtitiis mo sa akin, at pagkatapos ay nag-iyakan silang dalawa habang nagpapaalam sa isa't isa.
Sa gitna ng kanilang paglalayag ay sinabi ni Usopp kay Luffy na susundan natin si Nami pero paano natin siya mahahanap, sumagot si Luffy at sinabing may kilala akong alam maghanap, pagkatapos ay ipinakita ni Luffy ang ulo ni Buggy na inilabas niya sa isang bag, at naghilo si Buggy at tumawa. Nagsimula ang episode 7 sa paghahanap nila Luffy kila Nami at Arlong. Nasa ibabaw ng deck ang ulo ni Buggy at patuloy itong dakdak ng dakdak sa kanila, nagtatalo sila ni Zoro at inihulog siya nito sa isang balde, at sa wakas ay nakita na nila ang kanilang destinasyon at ito ang Kanomi Island, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan, na si Nami ay lumaki sa isla ng Coco Village, nagalit kay Nami ang umampon sa kanya dahil ninakaw niya ang isang libro sa bookstore, galit na sinagot ni Nami ang kanyang ina at sinabing ayaw ko na maging isang mahirap at palaging sinusuot ang pinaglumaang damit ni Nojiko. Sinabi din niya na hindi ko kayo kapamilya, hindi ko siya kapatid at hindi kita tunay na ina, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ina at sinabing natagpuan ko kayo ni Nojiko na magkasama pagkatapos ng matindi naming pakikipaglaban sa mga pirata sa isang isla, kahit sugatan nagugutom at mamamatay na ay pinilit kong mabuhay dahil kailangan kong maalagaan at mabuhay kayong dalawa. At sa kasalukuyan ay makikitang nakikipaglaro si Nami ng baraha sa mga mangingisda at pagkatapos makipagtalo ay nagpunta na siya sa part ni Arlong kung saan siya ikinadena ng 12 taon. Pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya si Arlong dahil sa pamamagitan niya ay magagawa na nitong pagharian ang mundo, ngunit alam ni Nami na wala siyang bahagi sa misyong ito. At kailangan lang tuparin ni Arlong ang ipinangako nito sa kanya. Tinabi ni Arlong na kuhanin ni Nami ang tribute payment ng Coco Village ngunit tumanggi siyang maningil doon at talagang sinadya ni Arlong na papuntahin si Nami doon upang pahirapan siya. Dahil ang nayon na iyon ay ang nayon nila Nami. Dumating si Garp sa Barate kasama ang iba pang mga marine, hindi pumunta si Garp dito upang hulihin si Zeph dahil huminto na ito sa pagiging isang masamang pirata, at nagpunta lang si Garp upang tanungin ang kanyang apo na si Luffy, ngunit nagkunwaring walang alam si Zeph tungkol kay Luffy kaya't inalok na lang niya itong kumain. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Coco Village at hindi nila alam na nandoon din pala si Nami. Mula sa malayo ay nakita nila si Nami na kinukuha ang tribute payment ng mga taga-nayon, mahirap ang Coco Village kaya't hindi nila maibigay ang kinakailangang pera. Pinagsabihan siya ni Nojiko at sinabing bakit siya nakikipagtulungan sa malupit na si Arlong, pagkatapos kunin ang nagkulang na bayad ng mga taga-nayon ay pinuntahan niya si Luffy at sinabing bakit nandito kayo, sinabi ni Luffy hindi ka ganito Nami, kung kailangan mo ng tulong tutulungan ka namin, ngunit nagalit si Nami at sinabing hindi ko kayo kailangan at kahit kailan ay hindi ako naging bahagi ng inyong walang kwentang crew, at ayoko na kayong makita kahit kailan. Gayunpaman ay kitang-kita sa kanyang mukha na masakit sa kanya na sabihin ito kila Luffy, nawalan na ng pag-asa sila Zoro at Usopp kay Nami ngunit alam nila Luffy at Sanji na parang may itinatago ito, upang malaman ang tunay na dahilan ay kinausap ni Luffy si Officer Genzo, ang tumanggap ng libro mula kay Nami noon. Tinabi nito na kausapin nila si Nojiko na nakatira sa taniman ng mga tangerine. Pagdating nila sa bahay ni Nojiko ay sinabi ni Luffy na kaibigan at isang crew niya si Nami at gusto nilang tulungan ito. Sa kabila ng pagtutok ng baril sa kanila ni Nojiko ay talagang si Sanji lang ang nakakumbinse sa kanya, na bilang kapalit ng kanyang oras at impormasyon ay ipagluluto siya nito ng masarap na pagkain. Kinagabihan ay dinala na ni Nami ang nakuhang bayad kay Arlong at gusto niyang ipakiusap ang nagkulang na ibinayad ng Coco Village, ngunit biglang dumating si Captain Nazumi kasama ang mga mari, at itinatago nito ang kanyang masamang gawain sa pamamagitan ng pangungurakot ng pera. Sa ngayon ay marami nang nagagawang masasamang mga bagay si Arlong kaya't nanghihingi si Nazumi ng karagdagang lagay, kaya't inaya siya ni Arlong na pag-usapan na lang sa loob at pinasama din niya si Nami. Samantala ay ikinwento na ni Nojiko kila Luffy ang nakakalungkot na pangyayari ng atakihin ng mga pirata ang kanilang nayon, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay ibinalik na ni Nami ang ninakaw niyang libro ng mapa sa isang lokal na opisyal, ngunit biglang umatake sila Arlong kasama ang kanyang mga tauhan at sinabing sa akin ang nayong ito at ibinaligtad nito ang isang kubo, kaya't nang makita ay nagtatakbo silang mag-iina at pinagtago sila sa silong. Ngunit sa kasamaang palad ay nahanap sila ni Arlong at binuksan nito ang pinto, humingi ito ng tribute payment sa kanilang ina na 100,000 berries kada tao, nang dahil sa 3 plato ay nalaman ng mga ito na 3 pala sila doon. Nang sakali ni Arlong ang kanilang ina dahil nagsinungaling ito ay biglang lumabas si Nami upang iligtas ang ina, at dahil walang maibigay na bayad para sa 2 anak ay ipinalit nito ang sariling buhay upang hindi patayin sila Nami. At pagkatapos sabihing mga anak mahal ko kayo ay binaril na ito ni Arlong.
Kasalukuyan ay nagpunta sa labas si Luffy at Zoro at nag-usap sila sa bubungan. Sinabi ni Zoro na huwag magtitiwala si Luffy kila Nami at Sanji, ngunit alam niya na maaaring may dahilan si Nami. Samantala ay binigyan na ni Arlong ng malaking halaga ng pera si Nazumi at ipinahiya niya ang mga tao sa pang-aalipin sa kanila. At nagpasya siya na gumanti sa mga tao, kaya't ang kinuha na lang ni Nazumi ay ang napagkasundoan nilang pera upang hindi na magkagulo. Kinuha na rin ni Nami ang pagkakataon at sinabi niya dito na tuparin ni Arlong ang kanyang pangako dahil bibigyan niya ito ng 100,000,000 berry. Pagkaalis ni Nami ay sinabi niya sa kanyang tauhan na tawagin ulit si Nazumi. At sa barati habang nag-iinuman ay sinabi ni Kobe ang lahat ng sikreto kay Helmepo, pagkatapos ay sinabi ng bartender ang lugar na pinuntahan nila Luffy, at nang malaman ito ni Garp ay nagtungo na sila sa Konomi Island. Samantala ay may hinuhukay si Nami malapit sa libingan ng kanyang ina at kinuha niya ang isang kahon, pagkatapos ay dumating si Nojiko at hinampas siya nito, ngunit nagawang makaiwas ni Nami sa kanyang pag-atake at sinubukan niyang magpaliwanag dito. Ngunit natamaan ni Nojiko ang kahon kaya't nakita nito ang mga kayamanan, at ngayon ay handa nang makinig sa kanya si Nojiko. Pagkatapos mamatay ng kanilang ina ay nagpunta si Nami kay Arlong at sinabi niya na gusto niya maging crew nito. Nagduda sa kanya si Arlong dahil pinatay nito ang kanyang ina at bakit gusto niyang sumama sa kanila. Pagkatapos ay pinakita niya ang isang mapa na kanyang iginuhit na nagpapakita ng kanyang kakaibang galing. Nang tingnan ni Arlong ang mapa ay ginawa na siya nitong tauhan, ngunit sa kondisyon na palalayain na siya nito at ang kanyang nayon kapag nakapagbigay na siya ng 100,000,000 berries. Nagawa na ang kasunduan at nagsimula na siyang gumawa ng mga mapa at nag-ipon ng ipinangako niyang halaga. Nang malaman ng katotohanan ay nagsisi si Nojiko dahil palagi siyang nag-iisip ng mali kay Nami. Hindi rin maayos ni Nami ang hindi nila pagkakaintindihan ni Nojiko dahil ayaw niyang makagulo kahit kanino. Pagkatapos ay biglang dumating sila Nazumi at kinuha nito ang lahat ng kayamanan at mga pera dahil ninakaw lang ni Nami ang mga ito. Alam niya ang kabuoang halaga dahil sinabi sa kanya ni Arlong, hindi na niya makuha ang kayamanan dahil pinigilan na siya Nojiko, dahil alam ni Nojiko na papatayin si Nami ng mga ito kung kukunin pa niya, at nang makaalis ay hinabol sila ni Nami ngunit wala na ang mga ito. At dahil sa matinding galit ay sinaksak ni Nami ng ilang ulit ang kanyang braso na tinatuan ng tauhan ni Arlong, ngunit bigla siyang pinigilan ni Luffy at nakita nito ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Umiiyak na sinabi ni Nami na Luffy, tulungan mo ako, kaya't inilagay ni Luffy ang kanyang balanggot kay Nami at may paghihiganting sumigaw at sinabing oo, tutulungan kita at gagawin ko. Pagkatapos ay napaiyak na si Nami at nagpasya na si Luffy na hindi na siya magpapakita ng awa kay Arlong. Samantala ay nakita ni Sanji na nasusunog na ang Coco Village dahil inatake na ito nila Arlong. Nagsimula ang episode 8 kung saan ay makikita ang batang si Nami na tinitiis ang sakit ng pagtatato sa kanya. Nagsimula na siyang gumawa ng isang mapa para kay Arlong at idinikit niya ito sa dingding at kahit si Arlong ay hangang-hanga sa kanya, ngunit makikitang nakakadena ang kanyang isang paa, at sa kasalukuyan ay nakita nila ang winasak na nayon. Pagkatapos ay dumating ang mga taga-nayon na gustong turuan ng leksyon si Arlong, ngunit pinigilan ni Nami na labanan sila Arlong, dahil talagang mas malakas ang mga ito kesa sa kanilang inaakala, ngunit gusto pa din nilang makaganti sa mga ito, dahil pagod na sila sa ganitong klase ng kalupitan, ngunit ngayon ay nanguna na si Luffy at nagpasya na siya na labanan na sila Arlong, at lumakad na sila upang bugbugin ito na parang isang inalog na duhat. Samantala ay nakarating na sila Garp sa barko nila Nazumi, at pinagalitan niya si Nazumi dahil nabalitaan nito ang ginawang pagsalakay ni Arlong sa Coco Village, ngunit sinabi ni Nazumi na gawa ito ng isang walang awang pag-atake ng isang pirata na walang iba kundi si Luffy, kaya't sinabi ni Kobe na hindi totoo yan dahil alam niya na hindi ito magagawa ni Luffy. Pagkatapos ay tiningnan ni Garp ang mapa at tinanong kung nasaan na si Luffy. Samantala ay inatake na nila Luffy ang part ni Arlong, nilabanan nila Zoro at Sanji ang mga tauhan nito, ginamit ni Zoro ang kanyang espada upang mapabagsak ang mga ito, samantala ay ginamit ni Sanji ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, samantala ay nagtatakbo naman sila Nami at Luffy papunta sa kwarto ng mga mapa. Pagkarating nila doon ay nakita ni Luffy ang kadenang bakal, kaya't sinabi ni Nami na ito ang kanyang kadena at hinanap din niya ang mapa. Pagkatapos ay dumating si Arlong na dala ang kanyang malaking sandata, samantala ay hinabol si Usopp ng isang tauhan ni Arlong at gusto siyang patayin nito. Uminom ito ng alak at ginamit niya ito upang patamaan si Usopp, kaya't agad na nagtago si Usopp sa likod ng punong nabuwal. Samantala habang nakikipaglaban ay naglolokohan naman sila Sanji at Zoro,
Pagkatapos ay inakusahan ni Arlong si Nami na niloko siya nito, ngunit ang katotohanan ay si Arlong talaga ang nanloko dahil siya ang nagpapunta kay Nazumi kay Nami. Pinagtawanan siya ni Arlong at inamin niya ito. Gusto ni Arlong na tapusin silang dalawa dahil alam nila na plano niyang pamunuan ang buong mundo sa pamamagitan ng mapa ng Grand Line. Nagalit si Luffy sa pangmamaliit nito kay Nami at nang tagain siya ni Arlong ng malaking espada sa leeg ay sinira niya ito. Sinabi niya na hindi isang bagay si Nami para gamitin mo dahil siya ay isang tao na may sariling kagustuhan at pangarap at kinuha mo ang lahat ng iyon sa kanya. Pagkatapos ay pinalabas na niya si Nami at pinatamaan na niya si Arlong ng kanyang gum-gum pistol. Samantala ay sinabi ni Buggy na palayain na siya dahil nandoon ang kanyang katawan dahil kung makakabalik siya sa kanyang katawan ay maaari na siyang makatulong kila Zoro. Pinakawalan na nila ang ulo ni Buggy ngunit niloko lang pala sila nito at agad na itong nagtatakbo, kaya't inasahan na lang nila Zoro ang kanilang mga sariling kakayahan upang harapin ang mga kalaban, at sa gubat ay nagpatay-patayan si Usopp. Pagtalikod nito ay bigla niyang tiniredor ang alak nito kaya't nasunog ang taong isda at namatay, samantala ay inihagis siya ni Arlong kaya't galit na inatake niya ito ng kanyang gum-gum pistol, kaya't nabasag ang mga ngipin nito ngunit ilang sandali ay muli na namang tumubo, kaya't napagtanto ni Luffy na hindi niya magagawang talunin ito. Ngunit maaari niyang maparusahan ito sa pamamagitan ng pagsira ng mga mapa, kaya't sinimulan niyang wasakin ang mga pader. Pagkatapos ay sinabi ng karate man na baliw si Nami dahil naniniwala siya sa mga mahihinang katulad niyo, kaya't nang dahil sa galit ay tinadyakan siya ni Sanji ng napakalakas, at pagkatapos ay nagsama-sama na silang lahat at umaasa sila na sana ay okay lang si Luffy. Samantala matapos gum-gum gat lang ni Luffy si Arlong ay sinundan niya ulit ito ng gum-gum battle axe kaya't dahil sa lakas ng kanyang pagkakasipa ay lumubog sa lupa si Arlong at gumuho ang gusali. Kaya't nag-alala silang lahat sa labas kay Luffy, ngunit makikitang ligtas itong lumabas at sumigaw na Nami kaibigan ka namin at kami ang iyong crew, at pagkatapos ay nagtawanan na silang lahat. Kinagabihan ay nagdiwang ang Coco Village at nagluto din ng masasarap na mga pagkain si Sanji. Pagkatapos ay dumating ang lolo ni Luffy at ipinag-utos nito na hulihin silang lahat, ngunit tumanggi sila Kobe at Helmepo. Hinamon ni Garp na lumaban si Luffy kaya't ginamit ni Luffy ang kanyang gum-gum pistol, ngunit iniwasan ito ni Garp at sinuntok niya si Luffy ng ilang beses, ngunit patuloy pa ding sinasabi ni Luffy ang kanyang pangarap na maging isang hari ng mga pirata at makuha ang One Piece. Alam ni Garp na matigas ang ulo ng kanyang apo na kagaya niya, at hindi pa din makikinig ito sa kanya, kaya tumawa na lang si Garp at hinayaan na lang sila Luffy. Ngunit hinikayat pa din ni Nazumi si Garp na hulihin si Luffy ngunit bigla siyang hinampas sa ulo ni Nami kaya't bumagsak ito, at sa sumunod na eksena ay makikita natin si Nami sa puntod ng kanyang ina. Sinabi niya na mama nagawa ko na, malaya na ako. Pagkatapos ay dumating si Nojiko at sinabi nito na manatili na lang siya sa nayon, ngunit sinabi ni Nami na kailangan niyang umalis. Samantala ay dumating si Kobe upang dalhin ang poster ni Luffy nang may malaking pabuya sa kanyang ulo. Dahil sa tuwa ay inakap niya si Kobe dahil gusto talaga niya ang maging isang wanted, at pagkatapos ay ipinakita niya ito kila Nami. Alam ng lahat na dahil dito ay hahabulin na sila ng mga pirata, at kailangan nilang maging maingat, dahil nasa panganib na ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi naman ito sineryoso ni Luffy dahil pupunta sila ng Grand Line kung saan ay matutupad na ang kanyang pangarap. Nakita ng lahat ang poster at natuwa silang lahat dito. Proud sila Zeph Makino at Kaya dahil nakamit na ni Luffy ang maging isang pirata. Naging team din si Buggy at Alvida upang hulihin siya. Natuwa din si Garp nang makita ang poster. Pagkatapos ay dumating sila Kobe at Helmepo para sa kanilang kaparusahan dahil sa kanilang ginawa. Ngunit mas minabuti na lang ni Garp na bigyan sila ng training. Samantala ay nagpapahinga naman sila Shanks at ang kanyang mga kasamahan nang dumating si Mihawk at ipinakita nito ang poster ni Luffy. Kaya't nang makita ay tuwang-tuwa silang lahat at sinabi niya sa kanyang crew na umorder pa ng mga alak dahil gusto nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. At sa barko ng merry-going ay nagtanim sila ng mga tangerine upang hindi ma-miss ni Nami ang kanilang nayon. Naghanda din sila ng isang sorpresa kay Luffy kung saan ay nilagay nila ang poster nito sa layag ng barko, kaya't walang mapaglagyan ng tuwa si Luffy matapos niya makita iyon, at pagkatapos ay ipinatong na nila isa-isa ang kanilang mga paa sa bariles at sinabi ang kanilang mga pangarap, at nagtungo na sila sa Grand Line na kanyang pangarap, at dahil dito ay handa nang mamatay ang kanyang crew dahil sila ay tunay na mga magkakaibigan. At dito na po nagtatapos ang episode 8, ang pinakahuling episode ng season 1 ng One Piece. Kita-kits ulit tayo mga lods sa season 2. Huwag mo po kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.